Hey guys, isa-isahin po natin lahat po ng smartphone Infinix ngayong 2025 kung alin po ba ang sulit at alin po yung mga iiwasan natin sa mga nilabas po nila ngayon. Umpisahan po natin dito sa may obvious itong si Infinix Smart 10 at ang Infinix Smart 10 Plus. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag to guys dahil sobrang sulit po ng entry level niya ni Infinix ngayon. Susunod po dyan guys ang Infinix Hot 60i. Dito guys medyo alangan nito para sa akin dahil nga po meron siyang G81 nga po ng processor. Same po ng Infinix Hot 10 5 years ago. Siyempre, upgraded po 90% ng kanyang specs itong si Infinix Hot 60i. Sadyang naiwanan lang po talaga yung kanyang processor. Pero to be honest, sa lahat po ng smartphone na meron G81 nga po ng processor, isa po si Infinix Hot 60i sa pinaka maganda nga po sa kanila. Di malaki po yung kanyang storage. Para po sa may 5,000 nga po na presyo. Decent po yung kanyang camera. Saka mabilis po yung kanyang charger na mayroong 45 watts. Nahihirapan po akong i-recommend sa inyo ang Infinix Hot 60i. Dahil magdagdag ka na lang guys ng higit 1,000 pesos or mga 1,500 lang po ang idagdag natin, makakakuha na po tayo ng overall na mas magandang specs compare po sa may Hot 60i. Nasa 6,000 pesos din po guys yung Infinix Hot 60i sa may 8256 na version. 7,000 naman po guys ang SRP ng Infinix Hot 60 Pro sa may 8256 na version din. Pero display pa lang po sobrang lamang na. IPS lang po si Infinix Hot 60i. Habang naka-AMOLED 1.5K na display ang Hot 60 Pro. G81 nga po si Infinix Hot 60i. G200 naman po ang Hot 60 Pro. At mas better din po na camera. Si Infinix Hot 60 Pro guys ang isang dahilan kung bakit po nahihirapan ako yung recommend sa inyo ang mga G81 po ng mga processor. Lalo't lalo nga po at napakarami pong G81 na processor sa mga kulang 7K po ng mga presyo ngayon. Pero si Infinix Hot 60 Pro, kulang 7K din po siya. Pero naka G200 po agad yung ating processor dyan. Habang ginagawa ko po yung video na to guys, bigla po pala meron pong bagong labas sa Infinix sa smartphone. Yung 5G version po ng Infinix Hot 60. Ang problema lang po sa may smartphone na yan medyo mahal po siya. Na nasa around 8K pa po yung presyo. Ang problema pa guys, naka IPS lang po siya. Habang yung Hot 60 Pro, naka AMOLED siya guys. Pero napakamahal po siya. Lalo kung hindi naman po ganun kahalaga ang 5G sa inyo. Pinakamaganda po guys, hintayin po natin na magkaroon po ng discounted na presyo yung Infinix Hot 60 5G. At doon guys, tingnan po natin kung sulit po siyang bilhin. Kung sakali nga po magiging around 7K siya or kulang 7K. Dahil yung 5G lang naman guys yung maganda sa kanya. Pero yung overall na specs po niya guys, mas maganda pa rin po ang Hot 60 Pro. Pero mas mura pa po siya. Next naman po ang Infinix Hot 60 Pro Plus. Ito lang din po guys ang specs ng Hot 60 Pro. Sadya naka-curved display lang po siya. Tapos napakanipis nga po ng design. Slightly lamang lang po sa may camera po guys ang Hot 60 Pro Plus. Dahil naka Sony IMX po siya compare sa may Hot 60 Pro. Pero hindi naman sobrang laki ng difference sila. Still maganda pa rin po yung camera ng Hot 60 Pro. Pero kung sakali nga po guys ang gamit po nating smartphone is yung last year model na Hot 50 Pro Plus. At gusto nyo nga po magpalit sa may bagong version na Hot 60 Pro Plus. I think po guys is hindi po ganun ka-worth it magpalit sa kanya. Dahil halos identical lang po sila ng specs. Ang lamang lang po ng bagong version is yung slightly nga po na mas magandang camera niya at slightly na mas manipis. Worth it lang pong bilhin ng smartphone na yan guys kung galing po tayo sa ibang mga smartphone na merong G81 po ng mga processor. Yan po guys, napaka-perfect po ng Hot 60 Pro Plus. Kung gusto nyo nga po ng smartphone na pang casual phone lang. Lalo guys kung hindi po natin gagamitin pang gaming. Hindi nga po ganun ka-advisable gamitin pang gaming. Yung ganyan pong kanipis sa smartphone. Sa pagkakaalam ko guys, 9,000 po yung SRP ng Hot 60 Pro Plus. Pero nagsisale po siya pagka po 99 or kung sa paparating nga po ng 1010. Nagsisale po siya guys ng kulang 8,000 lang. Minsan 7,500 pa. I think sobrang sulit po nun guys. At yun po yung abangan natin kung gusto nyo pong bumili ng Hot 60 Pro Plus. Si Infinix Note 50 naman nasa 10K nga po yung kanyang SRP. Pero madalas din po siya mag-sale ng kulang 8,000 lang. I think sobrang sulit nun guys. Isa po ito sa pinakamagandang smartphone ng 2025. Hindi lang compare kay Infinix. Compare din po sa ibang mga smartphone brands. Dahil wala po tayong ibang smartphone na mabibili ngayon na mayroong metal frame. At last pa po dito sa may kulang mga 10K na mga presyo. Kay Note 50 lang po natin makukuha yan. Helio G100 nga lang po guys yung kanyang processor. Naka-AMOLED display po siya. Magandang camera. Mabilis sa charger. Kaya napakasulit po dyan guys kung sa may kulang 8K nyo nga lang po siya makukuha pagka naka-sale. Susunod po dyan guys ang Pro version. Medyo mahal nga lang po siya para sa may 12,000 na SRP. Dahil lalo same specs lang po siya guys ng regular na Note 50.
Sulit lang po ang smartphone yan kung sa may less than 9,000 yun lang po siya makukuha. Or at least siguro guys, medyo laban na sa may kulang 10k. Pero kung lalagpas po ng 10k, masyado na po yan guys, masyadong mahal na yan. Di gaano naman po kagandang Infinix Note 50 Pro. Masyado na po yan mahal pa sa may 12,000 nga po na SRP. Naka G100 lang po yung kanyang processor. Dahil magdagdag ka na lang po guys ang 2,000 pesos sa may SRP nga po ng Infinix Note 50 Pro. Makakakuha na po tayo na meron pong overall na mas magandang specs. Itong si GT30 Pro ngayon. 14k po guys yung kanyang SRP sa may 256 na version. Meron din po siyang dark clear na version dyan guys. Kaso 15k naman guys yung kanyang SRP. Design lang po. Saka po yung RGB blades yung naiba sa kanya. Pero sa may performance at overall na specs, same lang po yan guys. Napakaganda po ng smartphone na yan guys. Lalo kung makikita po natin siya na naka-sale ng around 12,000 lang. Sa may 8256 na version. Si GT30 Pro na po guys ang isa sa pinakamagandang mid-range na gaming po na mabibili natin ngayong 2025. Bukod po sa malakas sa processor. Meron din po siyang shoulder trigger button. Formang gaming po napakaganda. Meron din po siyang libreng fan cooler. Depende po sa sale na makukuha natin. Si Infinix Note 50 Pro Plus 5G naman. Perfect phone po yan guys ng 2025 para sa akin. Para sa napakasulit po na presyo. Hindi na kailangan na mahabang paliwanag yan. Kita nyo naman sa mga nag-review po ng mga smartphone na yan. Talaga napakasulit po niya. Baka sakali meron pa po nag-iisip sa inyo na bumili po ng Infinix Zero 4 to 5G. Medyo negative na po yan guys para po sa may specs na makukuha natin. Tapos napakamahal po ng kanyang SRP na umaabot nga po ng 18,000. Nung unang labas pa lang po yung smartphone na yan guys is medyo alanganin na dahil masyado nga pong late nilabas ni Infinix yan. Dahil kung usapang camera lang po guys, I think po masulit na rin po dyan ng Note 50 Pro Plus. Napakaganda pa ng kanyang design at mas malakas pa po yung kanyang processor. Tapos yung 040 na yan na camera po niya po ni Infinix. Wala po siyang periscope na camera. Habang yung Note 50 Pro Plus, meron po siyang periscope na camera. Kaya kung sakali pong pinag-iisipan yung 04 to 5G, wag nyo na pong pag-isipan yan guys. Dahil nga po, napaka-negative na po ng smartphone yan ngayon. Pero kung sakali po na makakita po kayo ng 04 to 5G, sa may kulang 13,000 po ng presyo, I think solid yun guys. Pero kung lalagpas na po sa may 13k nyo mabibili ang 04 to 5G, negative na po yun guys. Di marami na po tayo makikitang smartphone na mga bagong labas. Pero meron po mas magandang specs na sa may 04 to 5G. Meron nga rin po pala guys sa gaming tablet si Infinix yun nga po ang XPad GT. Meron po siyang 18k na SRP. Meron po siyang Snapdragon 888 na processor. Ang problema po ng tablet na yan guys, masyado rin po siyang mahal para sa may 18k na SRP. Napakalaki po ng kanyang display. Pero guys, ang problema lang po, nandyan po ang Xiaomi Pad 7 na meron po mas murang presyo ngayon. At medyo saktuhan po ng display na merong malaki naman guys ang 11 inches. Kaso masyadong malaki po ang 13 inches para sa akin. Pero kung gusto nyo nga po ng 13 inches sa tablet ngayon na meron pong malakas sa processor, ayan po guys ang XPad GT. Pero nakadepende pa rin naman yan sa inyo guys. Ang problema lang po talaga, masyadong luma na po yung nilagay na processor po ni Infinix dyan. Naka-Snapdragon nga siya, kaso masyado na yan luma. Siguro para po sa akin, masulit po ang Infinix XPad GT kung sa may kulang 15k lang po natin siya makukuha o around 15,000 lang. Pero kung lalagpas na po doon, nasa sa inyo na po kung gusto nyo po yung tablet na yan. Pero para sa akin, masyadong mahal na po yan guys. Isa pa palang smartphone po ni Infinix na meron pong 30,000 na SRP is yung Infinix Zero Flip. Masyado po siyang mahal guys para sa may 30k na SRP. Para sa isang flip phone na Infinix pa. Pero ngayon po guys, nagsisale po siya ng kulang 20k lang. Yan guys, medyo makatwiran na nga po yan. Dahil still po, flip phone pa rin yan. Kahit paanong specs yan. Talagang mahal po yung mga material na ginamit yan para po maibigay po sa atin Infinix. Yung ganyan pong kamura na presyo para sa isang flip phone ngayon. Pero sana lang po guys, gawin po ni Infinix yung ginawa po ni Tecno last year. Yung Phantom Flip po nila. 30k din po yung presyo ng Phantom Flip. Pero ang ginawa po ni Tecno, bigla po siyang ibinagsak sa may 15k nga po na presyo. Kung sakaling gagawin po ni Infinix yan, yung Zero Flip, at pagka ginawa po nilang 15,000, yun guys, napakasulit niya. At siguradong gagawan ko po ng video yan. Pero kung lalagpas nga po siya sa may 20k, or kulang 20k, kayo na po bahala. Kung para po sa inyo, sulit po ang Zero Flip para sa inyo. Yan lang po guys yung mabilis na video ko tungkol po sa mga Infinix sa mga smartphone ngayon. Para po sa inyo guys, alin po ang pinakasulit at alin po yung pinakapangit ni Infinix ngayong 2025? Comment nyo lang po sa may comment section. Thanks for watching.